Sila talaga tinutukoy doon, kapatid na Esel. Dahil wala namang pinakamatandang relihiyon na nagpapatupad sa pagbabawal sa pag-aasawa kundi ang Catholic Church lang naman eh. Katunayan, nasa aklat nga nila yun eh. Dun sa ang pananampalataya ng ating mga ninuno sa pahina 396 na na ang disiplina ng Iglesia Katolika ay pinutupad buhat pa ng una sa pamamagitan ng mga saserdote pari na pinagbabawalan mag-asawa. Ibig sabihin, disiplina talaga nila yun. Utos talaga sa kanila yun na na matapos maordinahan ng isang pare ay pinagbabawalan nila sa pag-aasawa. Therefore, sa kanila natupad yung hula ni Timoteo sa 4:1 ng unang Timoteo na na yung mga magsisipag sa talikod sa pananampalataya ay makikinig sa aral ng diablo. At isa dun sa aral ng diablo, yung ipagbabawal nila ang pag-aasawa. Kaya tumpak sa kanila yung hula. Kaya sabihin nila, sila naman yung pinakamatagal, alam kasi nila sa panahon pa ng mga apostol, mayroon ng mga antikristo noon. 2:18 ng unang 1, mumunti kong mga anak, itong huling oras, gaya ng inyong darinig ay darating ang Antikristo. Kahit ngayon na ay marami ng Antikristo. Katunayan, pinuna nga ni Pablo yung mga yun eh. Pinuna rin nga ni Kristo yun eh. At yun yung mga scribe at pariseyo ng mga walang niya. 23:15 ng Mateo. Pero, tanong, may Catholic Church na ba nun? Meron na. Kaso, walang letra por letra na Catholic Church. Pero meron ng Catholic Church noon. Bakit? Dahil yung mga practices ng Catholic Church ngayon, practices ng mga antikristo na binabanggit sa 2:18 ng unang 1 noon. Na 1:25 ng Roma, na panilitin nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila'y nagsisambat naglingkod sa nila lang kaysa lumalang. Di noon pa may Catholic Church na. Paano mo sasabihin yung mga apostol kahalili ng Santo Papa? Yung pagtawag nga ng ama, bawal yun 23:9 ng Mateo. Huwag ninyong tawaging ama. Tapos si Pedro magpapatawag na ama. Engot ka dyan do. Wala sa Biblia pinagsasasabi. Kaya sa kanila natupad talaga yung pagiging antikristo na magsisipagsitalikod sa pananampalataya na ipagbabawal ang pag-aasawa. At yun ang nasa 4:1 ng unang Timoteo. Meron po akong gustong i-share sa inyo mga kaibigan na video tungkol po sa balita. Ewan ko kung kailang balita ito, kung matagal na o ano pa man. Pero ang gusto ko lamang pong i-point dito mga kaibigan, yung sinabi po ni Apostol Pablo tungkol po sa danger ng isang mangangaral na walang asawa. No? Sabi kasi ni Apostol Pablo dito po sa libro ng unang Korinto, kapitulo 7, sa versikulo 1, ganito po ang sinasabi niya. Ito po ay tungkol po ito sa gusto kong i-share sa inyo na video, no? Na balita tungkol sa isang pare, no, mga kaibigan. Ito, mga kapatid, basahin natin sa unang Korinto, kapitulo 7 sa versikulo 1. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, so mayroon pong isinumbong, no? Itong mga taga-Korinto kay Apostol Pablo. Ano po 'yon? Mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Mas mabuti daw ang lalaki kapag ikaw ay nagsisilbi bilang leader ng iglesia, para walang sagabal, mas maganda wala kang asawa. Yun po ang payo ni Apostol Pablo. Pero sabi niya dito sa verse 2, datapwat dahil sa mga pakikiapid. So, pansinin po ninyo, datapwat dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. At bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. So, dito sa talatang ito, hindi po ipinagbabawal ng Biblia na ang isang mangangaral ay magkaroon ng asawa. Mas maganda nga, sabi ni Apostol Pablo, kung ang mangangaral o ang isang lalaki na nagsisilbi bilang mangangaral ng Diyos, mas mabuti walang asawa para makapaglingkod na walang sagabal. Pero kung hindi niya kaya yung tukso, para maiwasan yung pakikiapid, mas mabuti mag-asawa para magpatuloy maglingkod. Hindi naman sinabi na kapag mag-asawa ka na ay huwag ka nang maglingkod. Wala namang ganoon
mga kaibigan. Ngayon, sa Biblia kasi, wala kang mababasa na ang isang leader, gaya ni Pedro, ni Pedro ay isang apostol. Siya yung apostol ng mga Hudyo, mga kaibigan. Merong asawa si Pedro eh. Nagtataka lamang po ako dito sa mga iglesia katolika, sinasabi nila na sila ang tatag ni Kristo at ang kanilang unang pope o naging unang papa ay si Pedro. Nagtataka ako bakit bawal sa mga pari yung mag-asawa samantalang si Pedro na inaangkin nilang bilang isang papa nila o unang papa nila nag-asawa naman. Meron namang asawa. Ano ba naman, mga kaibigan? Pero tignan po ninyo, mga kaibigan, para maiwasan ng pakikapit, sabi na Apostol Pablo, dapat magkaroon ng asawa. Tama po yun. Kasi itong balita na gusto kong i-share sa inyo, ang nagiging danger sa isang pari na walang asawa, heto, mga kababayan, panoorin natin. Mo nang inabot ng isang pari mula sa isang pamilya sa Pampanga. Nahuli kasi si Father na nakikipagtalik sa isang pamilyadong doktora. Magpabalita si Gary De Leon. Galit na galit ang lalaking ito habang hinahampas sa harap ng pari ang kanilang family portrait sa isang simbahan sa Pampanga. Iniabot na rin ng lalaki sa kausap na pari ang gamit ng kanyang misis. Sa video, binigkas din ng mister ang isa sa 10 utos ng Panginoon. Pinangaralan pa yung pare, yung mister, pinangaralan niya yung pare. Pinaalalahanan niya na isa sa mga nakalagay doon sa 10 utos, huwag makiapid. Nakalimutan yata ni Father, no? Mga kaibigan, tuloy natin. Maririnig din ang paghingi ng sorry ng pari. Bagay na dahil kinagalit ng lalaki. Pamilya ko sila ko. Ang anak na kumukuha ng video, inabutan na ng trophy ang pari. Mahiya ka sa amin, Among. Huwag kang mag-alala, iniimbestigahan ka na. Habang ang misis ng lalaki, walang inig. Agad nag-viral ang video sa social media. Ang ikinagagalit kasi ng lalaki, sinipingan daw ng pari ang misis niyang doktora. Ayon sa source ng News 5, magkababata ang pari at doktora. Naglilingkod din si misis sa simbahan. Kaalaga nitong kasama ang pari. Pero na minsan bumisita sa bahay ang pari, hindi nila alam na may nakalagay ng CCTV sa kwarto. Dito na rin nakita ng lalaki ang pagtatalik ng So, kung napansin po ninyo yung balita, laging magkasama itong pare at ang doktora sa pagsisilbi sa Panginoon. Kaya lang, siguro itong doktora, maganda siguro, no? At yung pare, kung walang asawa, siyempre matisod yan walang asawa no? Mga kaibigan. Na-develop yung damdamin ng bawat isa. Yun yung sinasabi ng Apostol Pablo, mga kaibigan, dito sa unang Korinto kapitulo 7 na datapwat dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. At bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. So, dapat para maiwasan yung ganung bagay, mga kababayan, hindi naman pinagbabawal ng Biblia kasi na ang isang leader, pari o pastor o ministro o anuman na mag-asawa. Utos nga ng Diyos yun Sabi nga sa ni Apostol Pablo sa unang Timoteo kapitulo 3 sa versikulo 2, dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Asawa ng isa lamang babae. Isa lamang babae. At asawa dapat. Magpigil, mahinaon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Kasi hindi bawal Dapat nga ang obispo ay may asawa mga kaibigan. Bakit? Para maiwasan ang tukso, maiwasan ang pakikiapid. O tignan nyo yung danger na walang asawa. Ba't nyo kasi pinagbabawal mag-asawa? Yung mga pare
o anuman, mga kaibigan. Ba't nyo pa nagbabawalan? Hindi, wala namang utos ng Diyos na bawal mag-asawa. Kaya nga nilalang ng Diyos si Adan, si Eva, para sa lalaki. Di ba si Eva ay nilalang ng Diyos para sa lalaki? Para maiwasan yung pakikiapid, no? Mga kababayan, ang masama sa Iglesia Katolika, mga kababayan ay pinagbabawal sa mga pari mag-asawa. Ang palusot nila dyan ay hindi naman bawal sa mga pari mag-asawa, pero kailangan lang kapag mag-asawa ay bababa siya bilang pari. Ayaw naman yung pari, siyempre mawalan siya ng pera, no? Mawalan siya ng pera, di siyempre magtiis na lang. At kung mayroon pong pwedeng sabitan dyan, di sabitin na lang. Basta walang nakakakita. Ganun siguro, ewan ko, mga kaibigan. Tulad itong pare na ito sa balita. Hindi nakita, may CCTV pala. Hindi niya nakita, hindi niya napag-isipan. Siguro, ano na ito, no? Talagang gigil na sa kanya laging kasama, nagkaroon ng tiyempo, hindi niya pinansin kung may CCTV pa. May mas malaki pang CCTV nga sa itaas. Mga kaibigan, anong nangyari? Dinatiklo. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo na danger sa isang tao na walang asawa. Kaya inutos niya na ang obispo dapat ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang, mga kababayan. Alam niyo po kasi, mga kapatid, yung aral na bawal mag-asawa, aral kasi ng demonyo yan Aral ng demonyo. Basahin natin. Sa unang Timoteo Kapitulo 4 sa versikulo 1, ganito ang sinasabi. Ngunit hayag, alin? Na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. So ang dahilan po na kung bakit maraming magsisitalikod, dahil makinig po sila sa mga aral ng demonyo. Ano ba yung aral ng demonyo? Verse 3. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Kita mo? Isa pala sa mga aral ng demonyo ay ipagbabawal ang pag-aasawa. Ano pa? At ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pasasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. So ang isa sa mga aral ng demonyo, ipagbawal yung pag-aasawa. Ayaw nga ng Diyos na ang isang lalaki, para maiwasan ang pagkikapid, marapat lang mag-asawa. Pero kung kaya niya, mapagtiisan niya, mapagtagumpayan niya ang tukso, mas maganda kung wala kang asawa. Yun ang sabi ng Apostol Pablo. Pero kung hindi mo kaya, mag-asawa ka. Mag-asawa ka ng isa lamang babae. Yun po ang nakalagay sa Biblia, mga kaibigan. Kaya ang danger po, yung ginagawa po yung doktrina, aral, patakaran ng Iglesia Katolika na bawal mag-asawa ang mga pare. Ang danger po, mga kaibigan, nadudungisan ang pangalan ng Katolika dahil sa mga nakikiapid na mga pare. Hindi naman lahat, hindi ko nila lahat. Ang katunayan, marami din mga pare na talagang loyal at matitino, gaya ni Padre Archie, yung nasa YouTube din si Father Archie, na kung saan ay talagang tama naman yung mga kanyang sinasabing tungkol po sa Biblia, mga kaibigan. So, yun po yung danger. Pati nga sa Vatican, mga kaibigan, ito hindi po paninira ito. Nasa libro po ito, nasa kasaysayan po ito. Kahit i-google nyo, itong si Alexander VI, bagamat siya'y walang asawa, Alexander VI, Pope Alexander VI. Isa sa mga binansagang notorious, pinaka masama sa mga naging papa sa Roma. Ayon sa kasaysayan nito, mga kababayan,
ay pati yung kanyang sariling anak. Nagtataka ako, naging pope ito ay may sariling anak. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng babae. Bawal mag-asawa bakit nagkaroon ng anak? Di ibig sabihin, nagkaroon siya ng babae. At pati yung kanyang anak na si Lucrecia, ayon sa kasaysayan, ay ginawan niya din ng kahalayan. At nagdaos pa, ayon sa kasaysayan, nagdaos pa ng kahalayan doon po sa loob. Isang parte doon po sa loob ng Vatican. Ewan ko, nasa kasaysayan naman yan. Ewan ko kung gaano katotoo yan. Pero yan ay hindi pa mapapasinungalingan. Pati nga ang Pangulong Duterte, alam na kasaysayan yan mga kaibigan. No? So, yan ay hindi mapapasinungalingan ng mga Iglesia Katolika. Na talagang ang danger po ng isang tao na pagbawalan mo mag-asawa, siyempre magkakaroon yan ng pakikiapid. Bawal po sa Diyos yun. Bawal po sa Diyos yun. At walang kautusan sa Biblia na kapag maglingkod ka sa Diyos bilang isang pastor, ministro, pari o anuman, walang utos sa Biblia na bawal mag-asawa. Na kapag mag-asawa ka ay kailangan bababa ka bilang isang ministro, bilang isang pare, bilang isang pastor o anuman. Walang utos na ganon. Pwede mag-asawa at magpatuloy kang bilang isang pare. Pwede po yon, mga kababayan. Walang utos sa Biblia. Ang nag-uutos lamang po na ipagbabawal ang pagkain sa mga lamangkati, pag-asawa, ay yun po ay aral ng demonyo po yun ayon sa talata na ating binasa na sinabi ni Apostol Pablo. So dito mga kababayan ay wala po akong intensyon na pasamain kasi sinasabi ko nga hindi naman lahat ng pari. Maraming mababait na pari dyan. Pero may mga pari kasi na hindi makapagpigil, magsikreto na lang. Bakit? Para hindi mahuli, para hindi matanggal bilang isang pari. Ang problema dyan, mag-iingat po kayo. Baka merong CCTV dyan. Lalo kumalat na ang CCTV, miski sa mga kanto-kanto, mga kaibigan, may CCTV dyan. Mag-iingat po kayo, mga kapatid. Mag-iingat po kayo. Kung pwede, humukay na lang po kayo ng malalim na butas sa lupa at takpan po ninyo para makasigurado kayong walang CCTV. Sigurado po yon. Pero kung pupunta ka sa hotel o anuman, ay mag-iingat ka. Mag-iingat ka sa mga lugar na pupuntahan mo. Baka may CCTV. Tingin-tingin ka muna. Tingin-tingin po muna kayo mga pare, mga pastor, mga ministro. Baka mayroon pong CCTV dyan. At makita pa kayo. No? Tulad itong pare na nakiapid sa kanyang laging kasakasama na doktora. Yan po mga kaibigan at maraming salamat po sa lahat na laging nakasubaybay dito sa ating programa. Patuloy po tayong maghayag ng mga katotohanan para lamang po yung mga tao ay makita nila yung mga dapat nilang sampalatayanan sa Biblia. Hanggang sa susunod po.